Mga misis, nakaisip na ba kayo ng maireregalong laruan sa inyong mga anak ngayong Pasko? Panoorin niyo muna ang kwentong ito. Ngayong Pasko, piliin pong mabuti ang mga bibilhing laruan para sa mga chikiting. Mag-ingat, siguraduhin walang maliliit na parte na pwede nilang masinghot. Nito lang undas, isa ito sa mga nausong laruan, ang mga umiilaw-ilaw na headband. Gabi ng October 31, bumili sa bangketa si Joven ng 3 headband para sa kanyang mga anak. 50 pesos kada isa. Mukha naman siyang hindi dangerous kasi mukha naman siyang okay, and then may packaging naman at parang mas nakakaaliw sa mga bata. Kinabukasan, pagdating sa sementeryo, halos hindi na raw ito hinubad ng mga bata. Kasama na ang 4 na taong gulang na si Scarlett. Sa sementeryo, suot-suot nila yun whole day. So, wala namang problema. Parang ang saya-saya nga nila na suot-suot nila yung headband. Nung hapon na umuwi kami, namabaga na yung dito niya sa niya ng nose. Then yung mata niya, namabaga na siya. Kinagabihan, napansin nilang hindi mapakali si Scarlett. Panay ang singhot nito at umiiyak. Maya-maya lang, nilalagnat na ang bata. Akala ko kasi noon, parang na-allergy lang. Kasi allergic siya sa cosmetics Baka may napakialaman na naman. Pinainom ko ng antihistamine. Kinabukasan, laking gulat nila na tila may duming lumalabas sa ilong ng bata. Nakakakaba kasi mga bata pa sila maliliit pa. Hindi sila marunong magsabi pa na ganito yung nararamdaman nila. Si Scarlett, wala na ring tigil sa pag-iyak, kaya dali-dali na nila itong dinala sa ospital. Nung pina-x-ray ang ilong ni Scarlett, may nakita ritong nakabara na isang AG13 battery o yung mga bilog na baterya na bahagyang mas maliit sa isang tabletang gamot. Kadalasang nakikita sa mga umiilaw at tumutunog na laruan. Sabi ng doktor sa amin, kung hindi daw namin nadala agad, hindi namin naagapan, baka daw yung ilong niya nabutas. Dahil halos 12 oras na palang nakabara sa ilong ni Scarlett ang baterya, nasunog na pati laman sa loob ng kanyang ilong. Kaya ito namaga, kaya dali-dali itong sinungkit ng doktor. Makalipas ang 15 minuto, matagumpay na natanggal sa ilong ng kawawang bata ang bumarang baterya. Gumastos sina Tony at Joven ng 2,500 pesos para lang sa 50 pesos na headband. Pag-uwi ng kanilang bahay, dun palang sinuri ni Tony ang laruan ng kanilang anak. Napansin nga nilang sira ito at kulang ng baterya. Dun palang nila napagtanto kung saan nanggaling ang bumara sa ilong ng kanilang anak. Kahit nasa hospital, tinatanong namin siya, hindi talaga siya umaamin. Lagi niya lang bukang bibig yung nadapa siya. Mas doble o triplehin pa natin yung pag-iingat para sa mga anak natin. At the same time, kapag may konti problema or may dinadaing sila, tanungin natin. Kahit maliit na bagay yan. Ang bata kasi hindi naman basta-basta aamin kung anong nararamdaman niya Ayon sa Eco Waste Coalition, hindi na bago ang ganitong mga pangyayari. Pampito itong button cell batteries nung nakaraang taon sa top 10 poisoning agents. Ibig sabihin lang, mataas yung risk na talagang may mga ganitong aksidenteng nangyayari sa ating mga anak. Marami yung klase ng hazards na nakita tayo na paglabag dito sa mga produktong ito. Kabilang na dyan yung paggamit ng mga button cell batteries na kung saan dapat ay nilalagyan ito ng abiso o babala doon sa pakete pa lamang para sa mga consumer. Karamihan dito sa nabili natin ay talagang nagtataglay ng matataas na lead content. Ang lead ay isang neurotoxin, pangunahing inaatake nito ay yung utak. Isipin na lang natin yung mga anak natin ang gagamit nito, directly may expose talaga sila. Ngayong Christmas season, tsak, dadami pa ang mga ibinibentang laruan, lalo na sa bangketa. Kaya nag-imbita kami ng kinatawan ng Eco Waste Coalition para suriin ang ilan sa mga laruang ibinibenta ngayon. Ligtas ba ang mga ito? Kung ito ay ipangre-regalo natin o ibibigay natin sa ating mga anak, kung maaari sana so medyo may edad na. Ito, masasabi nating halimbawa sa delikadong laruan. Hindi lang dahil sa may presence ito ng mga button cell batteries na napakadelikado, baka ito ay pumasok sa ilong o di kaya ay malulon ng bata, kundi dahil sa presence ng chemical na lead na tawag, na kung saan ito ay nakita natin dito mismo sa mga pintura. So maski yung maliit na supling, hindi pa pwede talagang maglaro ng ganitong klaseng laruan. Spinner ay merong mga bulitas, mga bakal, posible itong makalas. At pag ito ay nakalas, posibleng ito ay malulon. Hindi natin ito nire-recommenda doon sa mga toddlers. 5 and below, mas mainam ito doon sa mga medyo malalaki na.
Pwede itong panregalo. Yung LTO or yung License to Operate, ini-issue ito ng Food and Drug Administration sa mga manufacturers na pumasa dun sa standards. Upang masiguro namin na ligtas ang mga laruan na binibenta sa pamilihan, aming bine-verify kung ang mga nirerehistong laruan ay pasado sa mga laboratory tests at limits tinatakda ng Philippine National Standards or equivalent international standards on safety of toys. Para sa administrative penalties, ang FDA ay may power to suspend, cancel, or revoke the license to operate or product notification na na-issue sa airing establishment ng fine from 50,000 to 500,000 with additional 1,000 sa kada araw na ipinagpapatuloy ang violation. Hindi po biro ang mga laruang ito. Pwedeng magdala ng peligro. Kaya mga nanay, tatay, tito, tita, ninong at ninang, huwag lang maengganyo sa mga makukulay at nakakatuwang mga laruan. Suriing mabuti ang mga ito. Thank you for watching mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.